dapat alam natin yung kalooban ng ating Panginoon Kristo. Amen? Amen. Ayan, so para maintindihan natin kung ano may ibig sabihin ng pagsunod, magbibigay ko tayo ng halimbawa, no? Bigyan ko natin ng halimbawa na may tungkol sa totoong buhay. Halimbawa po, isa kang estudyante. Halimbawa, Brother Christian, isa kang estudyante. No, nag-aaral ka. Inausap ka ng mama mo. Dahil sa hirap ng buhay ngayon, sinabi ng mama mo, anak, hindi ka na magpapatuloy sa iyong pag-aaral. Dahil tapos tayo ngayon. So, ano yung magiging reaction mo? Gagalit ka ba? Magtatampo ka? Ano po? Malulungkot. So, ang magiging reaction ni Brother Christian ay malulungkot, no? So, kung ano po yung magiging reaction mo? Magtatampo ka ba? Gagalit ka ba? Oo, yan. Yung pagsunod natin sa kalooban ng magulang ay pagsunod din sa kalooban ng Diyos. Amen. Sa panghalimbawa, halimbawa Sister Patricia, halimbawa lang po ito, nawalan ka ng trabaho. Dahil sa hirap ka ng buhay natin sa ngayon, napilitan yung pangkupan yung pinapasukan mo na magbawas ng mga trabahador. At isa ka doon sa mga natanggal. So, katulad mo kay Brother Christian, ano yung magiging reaction mo? Magtatampo ka ba? Magagalit ka ba? Magagalit at magtatampo, no? So, kung ba, natanggal ka sa trabaho. Yung dati-dati, di ba, na palagi ka nagsisimba, no? Palagi kang umati sa prayer meeting. Palagi kang umati sa mga Bible study, umati ng healing session. Dahil lang dun sa nawalan ka ng trabaho, namuna yung galit. At hindi mo na ginawa yung mga araw-araw mong ginagawa, no? So, ayan. Bakit natin itong naranasan yung mga ganito? Sabihin niyo po bakit? Bakit? Dahil may magandang plano ang Panginoon sa atin. No? Dahil yung mga paraan yun yung isang paraan ng ating Panginoon Kristo dahil meron siyang mas better. No? May mas better pa siyang plano para sa atin. Amen? Amen? Ayaw tumanggap. Sabi nga po sa unang Pedro, chapter 1, verse 40. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa nyo noong kayo wala pang tunay na patunawa. So dahil tayo mga Kristiyano, nauunawaan na natin yung mga bagay na yun. No? Kaya bilang mga Kristiyano, alam natin yung ipagsunod sa kalooban ng Diyos at yung mga binigay sa atin ng Panginoon dahil sa kanyang magandang plano. Amen? Yan. So kung kanina po, pagsunod sa kalooban ng Diyos, ngayon naman, ang tungkol sa pagagalit. Tanong ko po ngayon, sino po dito galit ngayong araw? May galit ba dito ngayong araw? O meron nakaalitan? Bago kayo pumunta ng prayer meeting, meron po ba? Meron isa? Yung dalawa. So, ayan, wala lang. So, basahin pa natin yung verse 21. Balikan pa natin. Ayan. Dahil hindi nyo na noong una iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mong makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanitri. At sino mong magsabi sa kanyang kapatid, tulad ka, ay mapapasakoy na ang impyerno. Minsan, iisip natin yung mga kasalanan. Mga kasalanan, halimbawa, pagpatay. Pangalan niya, pag nanakaw. Pero hindi natin naiisip na ang kasalanan din ayun, galit. No po? Isa-isa lang nagiging kasalanan natin yung pagkakaroon natin ng galit sa ating puso. Sabi nga po dito, di ba? Huwag kayong papatay, ang sino mga kamatay ay mananagot sa hukuman. No? Yan. Ano po ba yung ibig sabihin na huwag kang papatay? Kaya po sinabi sa ating Bernadette na huwag kang papatay dahil yung mga salita natin, yung mga masasakit na salita natin, nakakapatay ng relasyon natin sa ating kapwa. No po? Amen. Ang sino mga makamatay ay mananagot sa hukuman. No? Dahil lahat naman po tayo ay darating sa pagpanaw. No, siyempre, kung pupunta tayo sa pagpupun, no? Pag kinusap tayo ng ating Panginoon Kristo, anong ginawa mo dito sa lupa? Sabihin mo, gumawa ka ng mabuti. Hindi ka papatay, hindi ka nga, sinusunod mo yung mabatas. Pero yung pagsasabi ng masasakit na salita, pinapatay mo na yung relasyon mo sa Diyos at sa iyong kapwa. Galit. Dahil ang galit ay isang emosyon. Opo? So kung i-apply mo yung galit sa sarili mo, kung ang paladaigin mo sa iyong sarili ay galit, maaaring mawala yung relasyon mo sa iyong kapwa at lalo na sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Lahat naman po tayo nakakaranas magalit. Opo, totoo po yan, nakakaranas tayo lahat magalit. Pero karaniwan po ba, ano ang pangunahing dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao? Sister Elvie, tanong ko po, ano po yung nagiging dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao? Merong ginawang masama sa iyo. Ayun, merong ginawang masama sa iyo. Yun, isa sa mga nagiging dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao. Brother Lola, isa ka lang. Ayan. Dalawa kayo. Okay. So ano po ba yung mga nagiging dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao? Sa inyo po palagay. Siguro meron kang looks na Hindi niya nasunod po. Dahil may inuutos na hindi nasunod. Para po sa akin, no? Utang binayaran. What is the reason why people are angry? Ito po isa sa mga naisip ko. Oo nga. Ayan, next. Tulot ako sa pagkakali. Ito po yung ilan sa mga naisip ko pong ideya. Yung inggit, yung inggit, pagkakabigo, pride, denial, insecurity. Ito po. So lahat po ng sinabi ng itama ng po, no? Yan po yung ilan sa mga dahilan kung bakit nagagalit ang isang tao. Pero, meron isang tago sa ating Bible na kung saan itong inggit ay naging isa ng galit. Saan po kayo natin maaaring mabasa yun? Nasa lumang tipan. Tayo na tabi. Genesis. Yan, sa Genesis po. Sino po yun? Si?
Si Cain at si Abel. So, ano ba natin, pag-ulit natin, di ba? Si Cain at si Abel ay parehas na naghandog sa ating Panginoong Kristo. No, ayan, bigyan pa natin, no? Parehas sila nag-alda. Ang pinagkaiba lang, si Cain ay naghandog ng palay o yung kanyang inani, at si Abel naman ay ang tupa. So, ayan, parehas sila nag-alay. Ayan, magsasaka yan. Parehas sila nag-alay sa ating Panginoong Kristo. May isang beses, no? May tagpo na naiinggit si Cain kay Abel. Bakit po kaya? Dahil mas kinalagan ng Diyos yung kay Abel. Dahil yung pag-aalay ni Abel ay mula sa kanyang puso. So, ganun din po tayo. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon Kristo na sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, kinakailangan na bukas sa ating puso, taos sa ating puso. Yung kay naman, oo, galit. Kung hindi natin kayang kontrolin, no? Hindi kaya din tayo ng ating Panginoon Kristo na iwasan natin yung pagsasalita natin ng sakit salita. Lagi ko ay nakapapatay ng ating relasyon sa kapwa at sa ating Panginoon. Amen? Yan. Pakisabi lang po sa inyo matabi, huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit, Christian. Huwag ka na magalit. Okay, next. Huwag ka na magalit. Tignan po natin. Sa 23 naman po, kaya kung naghahandog ka sa Diyos, ayan. Ayan. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos, ay maalala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo munang yung handog sa harap ng labanan at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka mabalik at maghandog sa Diyos. So verse na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon Kristo, no? Na, ba, lagi tayong nagsisimba, lagi tayong mati ng prayer meeting, healing session, Bible study. Pero sa ginagawa natin yun, no? Araw-araw natin ginagawa, tayo ay ginagawa natin para tayo ay maging banal. Pero yung pagkabanal natin, hindi natin iniisip muna. One more thing, meron ba akong kapatid or kaibigan na nakaitan? Meron ba akong sama ng loob sa kanya? Meron ba akong galit na hindi ko kayang pakawalan? No? Meron ba akong taong hindi napapatawad? O meron bang taong hindi ako napatawad? No? Kaya isipin natin po na kapag tayo ay magsisimba, tatanggap tayo ng komunyon. Isipin muna natin, no? Sabihin natin sa ating Panginoon, sa ating sarili, habang tayo ay naghihilay. Ako ba ay hindi nakapatawaran sa ating kapwa? Kung tayo, pinapatawad tayo ng ating Panginoong Kristo sa paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan, ganun din tayo. Dahil tayo tao lang, no? Siya ay Diyos, kaya magpatawad, tayo pa kaya. No? Yun yung turo sa atin ng Panginoon Kristo. Minsan isip natin, nagdarasal tayo. Sapat na yan, okay na to, magdarasal ako. Okay na to, nagsisimba ako. Pero hindi okay yung sa ating Panginoon Kristo. Lahat ng pagsisimba mo, pag-atin mo ng prayer meeting, wala yun sa Panginoon. Dahil ang mas better pa, naglilingkod ka, pero yung puso mo malinis. Walang kinikimpim na galit. Napakagaano sa pakiramdam. Dahil diba, pag naglilingkod ka, pero may galit ka nararamdaman, parang ang hirap maglingkod. Diba? Yung konsensya mo, pinakonsensya ka. Amen? Amen? Christian, di ba? Para tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ayan, so, para tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon sa Kristo, kalimutan natin yung mga galit natin. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Amen. Galit. Kung hindi natin kayang kontrolin, no? Hindi kaya din tayo ng ating Panginoon sa Kristo na iwasan natin yung pagsasalita natin ng sakit salita. Lagi ko ay nakapapatay ng ating relasyon sa kapwa at sa ating Panginoon. Amen. Ayan. Pakisabi lang po sa inyo matabi, huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit. Huwag ka na magalit, Christian. Huwag ka na magalit. Okay, next. Huwag ka na magalit. Tignan po natin. Sa 23 naman po, kaya kung naghahandog ka sa Diyos, ayan. Ayan. Kaya kung naghahandog ka sa Diyos, ay maalala mo na may sama ng loob sa iyong kapatid mo, iwan mo munang yung handog sa harap ng labanan at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka mabalik at maghandog sa Diyos. So verse na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon Kristo, no? Na, ba, lagi tayong nagsisimba, lagi tayong mati ng prayer meeting, healing session, Bible study. Pero sa ginagawa natin yun, no? Araw-araw natin ginagawa, tayo ay ginagawa natin para tayo ay maging banal. Pero yung pagkabanal natin, hindi natin iniisip muna. One more thing, meron ba akong kapatid or kaibigan na nakaitan? Meron ba akong sama ng loob sa kanya? Meron ba akong galit na hindi ko kayang pakawalan? No? Meron ba akong taong hindi napapatawad? O meron bang taong hindi ako napatawad? No? Kaya isipin natin po na kapag tayo ay magsisimba, tatanggap tayo ng komunyon. Isipin muna natin, no? Sabihin natin sa ating Panginoon, sa ating sarili, habang tayo ay naghihilay. Ako ba ay hindi nakapatawaran sa ating kapwa? Kung tayo, pinapatawad tayo ng ating Panginoong Kristo sa paulit-ulit nating paggawa ng kasalanan, ganun din tayo. Dahil tayo tao lang, siya ay Diyos, kaya magpatawad, tayo pa kaya. No? Yun yung turo sa atin ng Panginoon Kristo. Minsan isip natin, nagdarasal tayo. Sapat na yan, okay na to, magdarasal ako. Okay na to, nagsisimba ako. Pero hindi okay yung sa ating Panginoon Kristo. Lahat ng pagsisimba mo, pag-atin mo ng prayer meeting, wala yun sa Panginoon. Dahil ang mas better pa, naglilingkod ka, pero yung puso mo malinis. Walang kinikimpim na galit. Napakagaano sa pakiramdam. Dahil diba, pag naglilingkod ka, pero may galit ka nararamdaman, parang ang hirap maglingkod. Diba? Yung konsensya mo, pinakonsensya ka. Amen? Amen? Christian, di ba? Para tayo maging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Ayan, so, para tayo maging kalugod-lugod sa ating Panginoon sa Kristo, kalimutan natin yung mga galit natin. Magpatawaran tayo sa isa't isa. Amen. So yung galit, sama ng loob sa iyong kapwa, yun yung nagiging dahilan
para malayo ang ating relasyon sa kapwa at sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga po sa unang 1 chapter 4 verse 20. Ay, sorry. Sabi nga po, ang galit ay isang emosyon. So, sabi nga po sa unang 1 chapter 4 verse 20. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at nabubuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Hindi ako kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig. Paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? Totoo naman, no? Nakita mo ang ating kapwa, no? Nakita mo siya, nakakasama, nakakatabi mo. Pero ang Diyos hindi natin nakikita, amen? Amen. So, hindi na natin siya nakikita, naliligo tayo sa kanya. So, hindi tayo sa ating kapwa. Dahil sila nakikita natin, marunong tayo magkaibigan, magpakawalan sa isa't isa. So, dahil tayo kalarawan at kawangis ng Diyos. Sige, tingnan mo katabi mo, kalarawan at kawangis ng Diyos. Kawangis na kawangis. Kawangis na kawangis. Tingin nga. So, ang ating relasyon sa Diyos ay konektado sa relasyon sa iba. Hindi natin maaaring sabihin na, mahal natin ang Diyos, sabihin natin, oh, mahal kita Lord, I love you Lord. Pero yung kapwa mo, ano? Wala. No? Isa mo, I love you Lord. Pero, may galit ka sa kapwa mo. No? May galit ka dito. May galit ka sa kanya. Diba? Hindi naman pwede ganun. Kailangan, para sabihin natin, para yung relasyon natin sa Diyos, opo, patawarin natin yung kapwa natin. No? Iwasan natin magalit. No? So, kaya bago natin ialay yung ating mga panalangin at pagsamba, dapat muna tayo pakipagkasundo. So, sa verse 25 na isip, balik po tayo. Ayan. Kung may nang pagsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago pa niya inharap sa hukum. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukum, na magbibigay naman sa iyo sa tanod. At ikaw ay mabibinato. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakalabas hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihan. So sinasabi ko dito na, ayusin natin agad ang alitan natin sa ating kapwa bago pa ito lumana. Huwag na natin itong palalayin. Huwag na natin itong isang tabi. No? Dahil ang buhay natin ay maikli lamang. Minsan lang tayo mabubuhay, minsan lang tayo makanaw. No? Kaya habang may pagkakataon pa, habang may panahon pa, patawarin na natin yung kapwa natin. No? Kasi dahil pagdating natin sa kabilang buhay, sa harap ng ating Panginoon Kristo, tatanungin tayo, ikaw ba ay nakapagpatawad na sa iyong kapwa? No? Ikaw ba ay tawag dito, nakapagpatawad sa iyong kapwa? Meron mong taong bigaling sa iyo na hindi mo malalapitan. No? Sabi nga dito, tataling ka niya sa hukuman. So, huwag na natin antayin na din pa tayo sa hukuman. Ngayon pa lang, oras mismo, usapin na agad natin. No? Amen. So, madalas kasi, kapag may hindi pagkakauntawan, inuulan natin yung ating damdamin. At galit, no? Kaya lalong lumalala yung ating away o yung pagkapuon sa ating kapwa. Pero ang sabi ng ating Panginoon Jesus, makipag-ayos ka kaagad. Makipag-ayos ka kaagad. Hindi mo sabihin, mamaya na lang, bukas na lang, next time na lang. Saka yung tao may galit sa iyo, yung tao hindi mo napatawad na matay na. Ano sabi mo sa kanya, pinapatawad na kita. Hindi niya marinig yun, kasi patay na siya eh. Habang may buhay pa, no? Makipag-ayos ka. No? O kaya, kung meron kayong mga kaaway, o may mga nakaitan, i-text nyo, i-chat nyo, o sabihin nyo, kamusta ka na? O siyempre, umpisa na sa kamusta ka na? Pautang. Kamusta ka na? Pautang. Tapos, siyempre, sabihin na, pasensya ka na sa mga ginawa natin di pagkakauna. Kalimutan na natin yun. Siyempre, yung tao na nakakalitan mo, bibigay din yun. Dahil tayo nagpakakumbaga. Amen. Dahil tayo mas nakakaintindi. Kaya tayo na yung mauna. Kahit na siya yung nakagawa ng mali sa'yo, ikaw na yung humingi ng tawad. No? Amen. Amen. Pag-ayos sa atin ang gusto ay hindi lang para sa kapakanan ng ating kapwa, kundi para rin sa ating kapayapaan at relasyon sa ating Diyos. Dahil kung may galit tayo sa ating puso, paano tayo makakalapit sa ating Panginoong Jesucristo ng buo at mayaba ang ating puso? Hindi tayo makakalapit kasi na meron tayong kim-kim sa ating puso. Napakabigat mo. No? Parang naranasan na po natin yun na meron tayong galit sa lilingkod tayo sa ating Panginoon. Ang bigat, no? Ang bigat ng pakiramdam. Mahirap paglingkod, no? Yan. So ngayong araw, subukan natin lapitan niya, kontakin yung mga tao maaari natin nasaktan, o may mga galit sa atin. Magsimulan tayo, sa simple, kamusta ka na? Pwede ba tayong mag-usap? Yung mga ganun. Sabihin mo. Dahil sa bawat lubang ng pagpapakubaba, mas nagiging kalugod tayo sa harapan ng Diyos. Amen? Amen. So, ayan. So, para may-apply natin, no, sa ating Ebanghelyo. Sabi nga, ngunit, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang paghahalian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Sa English, maganda po ito Okay, basahin po natin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. So, bawat isa sa atin. No? Pag sinabing pagsumakitan, Pag sinabing pagsumakitan, ano tawag doon? Yung pagsumikapan, thank you po, Sister Bella. Pagsumikapan natin na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos na wala tayong galit sa ating kapwa. No? Kasi nga, hindi tayo pwedeng maglingkod sa Diyos, pero may galit tayo sa ating kapwa. Wala yun sa Panginoon. Wala lang yun. No? Naglilingkod tayo, lagi tayo nagsasakripisyo. No? Umate ng seminar, magsisimba araw-araw. Halos na tayo tumira sa simbahan. Pero, hindi ba natin naisip yung kapwa natin? No?
Hindi natin iisip yung kapwa natin. Pang sarili lang ba iisip natin? No? Kasi tayo nga ay kalarawan at tawag isang Diyos. Kaya sabi dito, ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos. Para maghari sa atin yung ating Panginoon, syempre, ang gagawin muna natin, ang unang-una natin gagawin, magpatawaran. No? O kaya humingi tayo ng tawad doon sa taong nagkaroon ng galit o hindi pagkakaunawan. Diba? So, no? Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sana'y magkatotoo. Sana'y laging magmahalan. Sana'y laging mag-igay. Diba? Kasabi yan? Sabi dito, kasi, sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Diba? Parang ganun kanta. Eh, isa sa napakabagod ang dami sa akin kanta. No? Kasi sabi dito, sana'y pag-ibig na lang ang isipin. No? Yung aral sabi ng ating Panginoon, mag-ibigan tayo. Kung paano iniibig tayo ng ating Panginoon, mag-ibigan tayo. Amen? Amen. No, sana'y isipin, sana'y magkatotoo. No? Sana, para magkatotoo yung lahat ng ating hiling, lahat ng ating mga sakripisyo. No, tinuturo sa atin ng Panginoon sa Kristo, mag-ibigan tayo, magpatawad. Sana'y laging magmahalan. No, sabi mo kasi katabi, mahal kita. Mahal kita, mahal kita. Hindi nito bola. Mahal kita, dito bola. Sana'y laging magbigayan. No? Magbibigay tayo sa isa, give and take. So, sa ating Ebanghelyo, tinuturuan tayo ng ating Panginoon Kristo. Una-una, dahil nasa panahon tayo ng Quaresma, lalapit na sa Quaresma. No? Dahil panahon na po ng Quaresma, so tinuturuan tayo ng tatlo bagay. Una, prayer. Samahan natin ng panalangin, no? Samahan natin ng panalangin, no? Doon sa Ama namin, di ba? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasarami ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. No, sa panalangin yun, unawain natin na ano din nakapalog na sa prayer ng Ama namin. No? Tinuturo sa atin ng Panginoon sa Kristo. Kung paano niya tayo pinatatawad, ganoon din naman, inutos niya, patawarin natin yung mga nagkasala sa atin. Sa pagpapatawad naman, kailangan bukal sa ating puso na tinatanggap natin yung kanyang paghingi ng tawad. Hindi pwede, oo, humingi siya ng sorry sa iyo, sabi mo, okay na. Pero meron pa rin natitira pa rin. No? Kailangan, i-erase na natin yun. No? Paki-delete, no? Delete na natin yun. Kalimutan na. Magsimula tayo sa bagong ugnayan ng Diyos at ng ating kapwa. Next, fasting. Siyempre kasama din yan, naturo din sa atin. Ngayon panahon ng Quaresma na tayo ay mag-fasting. Mag-fasting din sa mga sinasabi natin. Magbawas tayo ng mga magpigil tayo ng mga emosyon, dahil galit. Bilang na natin, hindi lang sa panahon ng Quaresma, kundi sa buong, no? Sa ordinary time, sa Advento, sa lahat. Hindi lang panahon ng Quaresma, pati yung prayer, hindi lang sa panahon ng Quaresma. Itinuturo din sa atin na gawin natin yan pang araw-araw. Kasi nga, yun yung pang araw-araw natin pamumuhay. Mag-fasting tayo. Hindi lang yung physical, kundi spiritual din. Fasting din tayo. Next, Thanksgiving. Sabi nga sa kanta, di ba? Sana'y magbigayan. No? Hindi kasama din sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yung magbibigayan tayo sa isa't isa. No? So, ito yung tatlong 10 pillars of death. Amen? So, ito yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Na sabi, sana tayo ay magpatawaran, sana tayo ay laging magmahalan. Isa sa mga nais kong iwan sa inyo mga katanungan o pansariling reflection. No? Pag uwi sa bahay, sabihin sa inyo sarili, meron ba akong hindi nagpapatawad? Ako ba ay nagpapatawad ng tapat wala sa puso? Kamusta ang puso ko sa harap ng Diyos? Nagigis ba? O puno ng galit? No? Nawa sa diwang ito ng ating Ebanghelyo ngayong gabi, itanim natin sa ating isip, puso at kalooban. Pag sumakitan ninyong higit sa lahat, na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos. So, bago po ang pagkakos sa banyo, tuto natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Sa kanan naman, mga anak ng Espiritu Santo, Amen. Ama namin mapagmahal, lumalapit kami sa iyo ngayon. May mapagpapang puso. Panginoon, sa aming pangingin ngayon sa iyong Ebanghelyo, natanto namin kung gaano kahalaga ang tuloy na pag-ibig, pagpapakubaba at pagpapakabal sa isa't isa. Turuan mo kaming lumayo mula sa galit, sama ng buho, hinanakits at mga kinikimkim namin sa aming mga puso. Jesus, hilungin mo ang sugat ng aming puso. Sa mga sugat, nagulit ang pagkuhan, alitan, pagmamatas. Alisin mo ang lahat ng galit na umahanap sa amin, pag-ibig ka at kalagat mo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig na nagbibigay ng kas upang matagpagkasundo sa aming kapwa. Panginoon, upang ang Panginoon pinatawad sa kabila ng aming mga pagkukulang. Turuan mo kami magpatawad ng buong puso.
kung paano yung inunawa ang aming kalinahan. Turuan mo rin kami unawain ang pagkukulang ng iba. Jesus, ilugin mo ang aming pamilya, aming pagkakaibigan, aming komunidad, at ang pagkukulang ko sa pamilya sa simbahan. Ilugin mo ang mga pusong sugatan at alitan at ako. Gawin mo kami mga instrumento ng iyong kapitahan. Gusto mo saan may galit, doon kami magiging ng pagmamahal. Ito po ang aming sample ng sa pagsasalan ng namin sa Jesus. Ang naghahari noon, ngayon, at pagpasawalan. Sana naman, ang anak ng Espiritu Santo. Amen.